Hear Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan ng unang martir ng ating simbahan, si San Esteban, Saint Stephen the Deacon. Ako po ay nakasuot na pula, hindi dahil masayang Pasko. Ang pula ay simbolo ng pagsasakripisyo. Ang pula ay tanda ng pagdanak ng dugo. Pero ang pula din ay isang tanda ng pagmamahal sa Diyos. Gitna ng ating pagdiriwang ng tuwa at saya, ng pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, inaalala natin sa banal na misang ito ang ating mga kapatid na nahihirapan, na nabibigatan, na dumadaan sa mga iba't ibang lungkot at pagsubok sa kanilang buhay. Naway, manatili tayong matatag din na sumusunod sa Diyos. Naway, ang ating Panginoon, bigyan din ng kapayapaan ang ating mga kapatid na nahihirapan. At kung tayo man ay humaharap din ng ating mga iba't ibang suliranin sa buhay, kahit na sa gitna ng masayang okasyon, tayo manatiling nagpapakumbaba sa Diyos at manalig na sa pamamagitan ng Kanyang anak si Jesus, siyang magbibigay sa atin ng grasya at pagpapala na malampasan natin ang ating mga iba't ibang pagsubok at problema. Sa mga pagkakataon na kung saan nanatili pa rin tayong nagkakasala, malayo sa Diyos, hilingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinanggarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama.
sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutunan namin mahalin ang mga kaaway. Pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan, si San Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat, gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Cirene, taga Alejandria, taga Cilicia, at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila'y nanggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabaton nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito: Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa pag-ibig
na walang katapusan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Alleluia, 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 alleluia. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo sa ngalan niya'y naparito. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at sa mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo sasabihin pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita kung hindi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat Magandang araw po, Father. at welcome po sa ating daily mass. Merry Christmas po sa ating mga followers dito. Ganyan din po sa ating mga araw-araw na sumusubaybay sa ating daily mass. I hope and pray that you are well and you are happy. Sana po kayo ay nakapagpahinga na pagkatapos-tapos lang po ng ating nakakapagod na simbang gabi. We know that happiness is a choice and joy is a gift from God. It is good to be happy. Amen? It is a pleasure to be joyful. But do you know there is a thing called toxic happiness? Do you know that there is a thing called destructive joy? Baka hindi niyo po alam yan. Meron din po palang masamang pagsasaya. Meron din po palang nakakasirang tuwa. The question is, when is happiness and joy becomes harmful and unhelpful? May dalawang paraan, may dalawang pagkakataon po kung saan hindi na nakakatuwa ang iyong tuwa. Kung saan hindi na nakakatulong at nakakabuti ang iyong pagsasaya. One, when you force other people to be happy and joyful, then your joy and happiness becomes toxic and hurtful. Walang nasisiyahan kapag sila ay pinipilit o pinepwersahan. Hindi po ba? Kaya tandaan niyo po, balikan niyo man ang Biblia,
pagkaganda-ganda ng paraiso, hindi pinilit ng Diyos ito sa tao na doon siya manatili. Hinayaan ng Diyos na ang tao ay magkamali dahil may kalayaan ang tao. Ang kalayaan ng tao ay isang regalo galing sa Diyos. Pwede niyang piliin ang mabuti, pwede niyang piliin ang masama. Pwede niyang piliin ang paraiso, pwede niyang piliin ang kabaliktaran nito. Gusto man ng Diyos ang mabuti para sa tao. Pero para maibalik ang kabanalan, ang paraiso sa tao, kailangan gabayan ng Diyos ang tao sa tama. Hindi niya ito ipipilit sa Kanya. God's love is seen in this. Understand that the Lord will gently lead us back to Him. That God will silently guide us to the right thing. Hindi nagiging mabuti ang saya kapag pinipilit mo na ito sa iba. Kahit na napakabuti ng pagsasaya, pero kailangan nating galangin ang nararamdaman, ang pinagdadaanan ng ibang tao. Dahil ang katotohanan, hindi naman sa lahat ng panahon ay masaya tayo. Amen? Tao tayo. May iba-iba tayong nararamdaman. May iba-iba tayong naiisip. May iba-iba tayong pinagdadaanan minsan sa buhay. Sometimes we cannot help and control ourselves. Because remember, emotions do not have a mind. Emotions are irrational. Ito po ang dahilan bakit sa tingin ko ang ating simbahan nilagay niya ang kapistahan pagdiriwang ni San Esteban katapos-tapos pa lang po ng Pasko. Hindi po ba kayo nagtataka? Pagkatapos ng masayang Pasko, ngayon, pinagdiriwang natin ang paghihirap, ang kamatayan ng isang santo. Ang katapatan ng Diyos, sa katapatan ni San Esteban sa Diyos, anong ginawa sa kanya? Kinaladkad daw siya, pinagbabato siya hanggang mamatay siya. Hindi po ba killjoy ang ating simbahan? Bakit sa dami ng mga araw sa buong taon, bakit ngayon pang Pasko natin inaalala ang paghihirap, ang paglupig, ang kamatayan ng isang santo? Kasi gusto lang po ng simbahan na maging mulat tayo. Sa gitna ng ating mga pagdiriwang, baka makalimutan natin na meron pa ring mga tao ang naghihirap, ang nalulungkot, ang may pinagdadaan ng pagsubok. Mga kapatid, baka naman po nakalimutan nyo na ito. Ngayong panahon ng Pasko, meron pa ring mga namamatayan. Meron pa ring mga kapatid natin ang may sakit. Marami dyan, may cancer. Meron dyan, nagpapadialysis. Hindi naman ibig sabihin panahon ng Pasko, titigil na ang mga nagkikimo. Hindi po ba? Puno pa rin ang mga hospital na mga taong nagpapagaling. Kahit na Pasko, meron pa rin mga mag-asawang nagkakahiwalayan. Meron pa rin po mga kapatid nating OFW sa ibang bansa, habang tayo dito'y nagdiriwang, naho-homesick sila. Gusto nilang umuwi, gusto nilang makasama ang kanilang mga pamilya. Pero hindi nila magawa kasi kailangan nilang kumayod, kailangan nilang magtrabaho, kailangan nilang maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Kaya isang munting paalaala ito sa atin. Okay lang ang malungkot ngayong Pasko. Kung yun yung nararamdaman mo, yakapin mo, tanggapin mo, daanan mo lang yung paghihirap mo. Because the quicker that you accept your sadness, the quicker that God will fill you with relief, with peace, and joy once again. Habang tayo po ay nagdiriwang at nagsasaya, pinapaalala sa atin ng Panginoon, sana wag ka naman maging toxic habang ikaw ay masaya. Wag nating kalimutan ang mga taong nalulungkot. Wag mo silang puwersahin na magsaya. Kung meron kang alam, nakita mo, Christmas party, reunion nyo, nakasimangot, nakakunot ang kilay,
Mga kapatid, ang pinakamagandang gawin, huwag mo silang huhusgahan. Hindi mo naman kasi alam kung ano pinagdadaanan nila eh. Huwag mo silang pagagalitan. Huwag mo sasabihin na, Paskong Pasko, Christmas party, dapat magsaya ka. My dear friends, sometimes people cannot control their emotions. Amen? Kung ikaw, masaya ka, good for you. Mga taong yan, iba sila sa iyo. Sa halip na husgahan mo, pagsabihan mo, bakit hindi mo na lang ipagdasal ang mga taong yan? Amen? O maaari, tabihan mo sila, kumustahin mo sila, makipagkwentuhan ka sa kanila. Remember, what sad people need from us is not our peace of mind. What sad people, depressed people, people who are burdened really needs is a peace of our heart. Gusto mong matuwa ang mga nalulungkot, samahan mo lang sila. Kung paano ang ating Panginoon ang Emmanuel naging Diyos para makasama natin. Yan po ang pinakamagandang gawin. Pag meron tayong nakitang isang tao na nalulungkot sa gitna ng mga pagdiriwang at pagsasaya natin ngayong Pasko. Pero pangalawa, ang masamang pagsasaya ay kapag nakakasakit na, nakakaperwisyo na ang iyong pagsasaya. Toxic joy is when your celebration is causing harm, is causing distress in others. Walang masama sa pagiging masaya. Lalong-lalo na Pasko naman po. Di po ba? Panahon ng pagdiriwang. Pero kapag nasisira mo na yung katahimikan, kapayapaan, pumapasok ka na dun sa boundary ng tao, hindi na po masayang pagsasayayan. Hindi na po mabuting pagsasayayan. Tandaan niyo po, hindi natutuwa ang Diyos sa mga tao na walang ibang pakialam kung hindi ang kanilang sarili. Hindi po nasisiyahan ang Diyos kapag ikaw lang ang nagpapakasarap dyan sa iyong katawan at nakakaligtaan mo yung pangangailangan ng iba. We read that in St. Paul. He warns us. St. Paul tells us this, destruction is the destiny of those who have made their belly their God. Their glory is their shame and their mind is set on earthly things. Tignan niyo po yon. Hindi natutuwa ang Diyos ang katapusan para sa mga nagpapakasarap sa kanilang katawan ay kasiraan. Kaya nga po, konti ding paalaala sa inyo. Wala namang masama sa pagbibidyoke. Hindi po ba? Pero kung alas 3 na ng madaling araw, bumibirit ka ng bumibirit, maawa ka naman sa mga kapitbahay nyo. Hindi po ba? Wala naman masama na bumili ng gusto mo. Pero wala ka namang pera eh. Muutang ka na ng umuutang, hindi ka naman marunong magbayad. Meron kang gustong gamit, napakamahal. Sinong gumagastos? Kung hindi yung mga magulang mo. Kala mo naman, meron ka ng trabaho. Wala naman masama kung nakikipagkwentuhan ka. Pero kung chinichismis mo na, sinisiraan mo na yung isang tao, hindi na nakakatuwa yan. Kung kayo po may balak na uminom ngayong pong Kapaskuhan, wala naman masama. Basta't alam mo lang dalhin ang iyong sarili. Kung iinom ka, huwag kang magpapakalasing at pagkatapos inaaway mo yung mga kainuman mo, kukuha ka pa ng kutsilyo at itetreten mo sila. Kung iinom ka at may balak kang magmaneho, kapatid, anong tingin mo sa sarili mo? Superman? Hindi naman ibig sabihin pag uminom ka ng alak, magiging indestructible na yung iyong katawan. Na kahit na anong banggain mo, hindi ka masasaktan. Tandaan niyo po, hindi lang naman ikaw ang nasasaktan pag nakaka-aksidente ka. Sana maging mulat ka. Sana maging sensitive ka na mayroong mga ibang tao na pwede mong masaktan at mapatay. At ang mga taong yan, hindi natin alam, sila'y nagsasakripisyo, sila'y tapat na nagpapagod para sa kanilang mga pamilya. Tapos ganun lang kadali, napapatayin mo sila dahil ikaw gusto mong maging masaya, nagpapakalasing ka. Mga kapatid, hindi na nakakatuwa pag ang iyong tuwa ay nakakasakit na sa iba. Amen? May nagtanong po sa akin, sabi niya, Father, okay lang po ba
kapag nilalabas ko yung mga malalaking speaker ko sa aking bahay. Pagkatapos kinukonekta ko po dun sa aking laptop, pineplay ko po yung inyong mga homily para naman po marinig ng buong barangay. Para naman po matauhan, makonsensya itong aking mga kapitbahay sa kanilang mga pinaggagawa sa akin. Sabi ko po, alam niyo po masarap ang ice cream. Pero kung kukunin yung bibig mo at ipwepersa yung ice cream dyan, hindi na ito masarap. Nakakainis na ito. Masarap sa tenga ang salita ng Diyos. Amen? Pero kung pinipilit sa iyo ito, hindi na ito masarap. Mga kapatid, baka meron mga iba sa inyo, ganyan din ang ginagawa. Sana maging sensitive at aware tayo. Meron tayo mga kapitbahay, gustong magpahinga, gustong matulog. Hindi mo alam ang mga iba dyan, graveyard shift. Kauwi-uwi pa lang ng umaga, pagkahiga, at pagkatapos tayo wala tayong pakialam, na nag-iingay na tayo nag-iingay, hindi sila makatulog at makapagpahinga ng mabuti. Hindi na mabuti, hindi na nakakatulong. Kahit na sa tingin mo, mabuti at maganda ang iyong ginagawa. Pwede ka naman magsaya. Yun lang nga sana. Hindi ka nakakasira sa katahimikan at kapayapaan ng iba. Doon ka sa mabuti at tahimik na pagsasaya. Pwede naman. Ang tunay na nagsasaya, ang tunay na tuwa ay nakikita hindi lang sa iyong ginagawa sa labas, pero sa kung ano ang nangyayari sa iyong kalooban. Remember that. Let us try to focus on what is happening inside of us rather than what we are doing outside. Mas bigyan sana natin ng pansin ang kagalakan ng ating mga kalooban. Kaya magdasal po tayo. Tulungan tayo nawa ni San Esteban na maging masaya gitna ng ating mga paghihirap at pagsubok sa buhay. Kung masaya ka, ibahagi mo sa iba sa paraan na hindi sila napipilitan. Ibahagi mo ang iyong tuwa sa paraan na hindi ka nakakasakit sa kanila. At kung masaya ka, ang pinakamagandang paraan para maipakita mo ito ay sa pamamagitan ng iyong katapatan sa Diyos, ng iyong walang sawang pananalangin. Amen. Sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, pinapaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilararawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at ang dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingan dinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya,
maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Sa'yo, Panginoon, kami nag-aalay, tinapay ng sakit, hapdi at lungkot, tinapay ng pagod, tinapay ng bigat, gawin mo ng tinapay ng tuwa. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahaing mga alay na nagpapahiwatig na mga pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalhating dinarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya't ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala
sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa salitang mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping and watching on the clouds bright. Sun and shine, holy vessel, tender in night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly peace. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang. At pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. May dalawang pagkakataon o paraan kaya ang ating tuwa at saya ay hindi na nakakatulong at ito ay nakakasama. Two ways.
when our joy or happiness becomes toxic or harmful. First, when you force other people to be joyful. Tandaan natin, iba-iba ang ating nararamdaman. Iba-iba ang ating naiisip. Iba-iba ang ating mga pinagdadaanan. Please be respectful with the experiences of other people. Hindi ikaw sila. Galangin mo kung ano ang nararamdaman nila. Pero kung sila ay nalulungkot, hindi ka naman dapat mahawa dun sa lungkot nila. Samahan mo lang sila sa kanilang kalungkutan. Mas mabuti kung sila ay itaas mo sa Diyos. Ipanalangin mo ang kanilang kalungkutan. But secondly, our joy and happiness becomes toxic when it hurts other people. Pag ikaw na lang yung masaya at yung iba ay nagiging malungkot dahil sa iyong pagsasaya. Ang pinakamasayang karanasan ay yung pagsama-sama tayong nagdiriwang, pagsama-sama tayong masaya bilang isang pamilya. Pag meron kayong nakita, nakasama isang taong malungkot, 3 bagay ang pwede mong gawin, tulong sa kanya. Una, pakainin nyo ang taong yan. Bakit nalulungkot ang tao? Baka yan lang ang problema. Naghihina ang katawan. Isang bagay na makakapagbigay ng tuwa at galak sa tao, pagkain. Pagkain. Kaya nga, di ba, pag may pagkain sa lamesa, nangingiti tayo. Pag walang pagkain sa bahay, di ba, nagbibwisit tayo. Pakainin nyo. Pag yan ay nalulungkot, baka malnourished, baka gutom lang. Pero pangalawa, kausapin nyo. Samahan nyo kung ayaw magsalita. Because what gives us joy is connection, relationship. Sama nyo, baka kulang lang sa pasyal yan. Kung ayaw niya, sige, upuan nyo lang. Pero pangatlo, spiritual blessing. Kailangan ng taong nalulungkot. Kaya, wag mo sana siyang tigilan na ipagdasal at ipanalangin. Kapatid, ang ating Panginoon, ginagalang ang ating nararamdaman. Mahal tayo ng Panginoon. Sino pa tayo? Ano pa tayo? Ang kinamumuhian lang ng Diyos ay ang kasalanan. Kaya kung ikaw ay nalulungkot, yakapin mo yan, pero buksan mo, bigay mo sa Diyos. Para gumaan-gaan ang iyong nararamdaman. Sa araw na ito, para po sa ating assignment, in your silent moments, please, think about these people who are sad, who are undergoing great problems in your life. Hindi naman ikaw ang makakapagbigay ng tuwa dyan, kung hindi ang banal na Espiritu. Naway, mga nalulungkot nating kapatid, ay makaramdam ng tunay na saya galing sa grasya ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus.